mag-church, ako yung masamang pakiramdam. Naroon yung parang ang init-init na sumisingaw sa mata ko, nagkakaluha, tapos may sipon. Pero ito hindi hadlang. Sabi ko, Lord, tapos kaninang umaga, naku, ako ang word encouragement. Sabi ko, hindi ko pa na-plansya yung word encouragement na ano. Tapos sabi ko, Lord, ay sumisiksik, dalawang boses. Sabi, ay, hindi ka pa ready, sabi sa kabila hindi ka pa ready, tawagan mo si Pastora Joy na mag-iba ng maging word encouragement na hindi ka pa ready. Kasi ang katawan ko talagang gusto pa matulog, magpahinga. Parang hindi pa ba nakaka-adjust. Tapos, nagtrabaho na. Mula nung dumating din ako, di kinabukasan, nagtrabaho ko sa pangumaga. Tapos sa gabi, Sunday pa, yung trabaho ko noon. Sabi pa nga nila, swerte raw ako dahil dumami ang tao mula dumating ako. Pero sabi ko, hindi ako swerte. Blessed lang, sabi ko. Dahil ang swerte ay hindi yan sa Panginoon, kundi blessed lang. Kasi sa totoo lang din po, nung magre-report ako sa aming holiday sa Pilipinas sa inyo. Nung dumating kami doon, talaga rin na hinahanap-hanap ko rin yung church. Kaya every Sunday, umatin kami ng church. Tapos, dalawang kapatid ko, na naakay ko, nayaya ko, sinasama-sama ko sila. Praise God, dahil nakikinig naman sila. Tapos, sinisiran ko sila. Kaya napakabuti ng Diyos. Kasi kahit saan ka, kung nasa sayang Holy Spirit, ay naroon yung kagalakan. Kahit na nagkakagastos ka, pero joy pa rin yung umaapaw. Yung pagpapala. Ang iba yung nararamdaman mo, na kahit gastos dito, gastos doon, pero masaya. Amen. Dahil may Diyos tayo. Yun po ang kaibahan ng mananampalataya. Anong hirap, anong gawa ng kaaway na sisingit, pero hindi ito magtatagumpay. Sabi ko kaninang umaga, kaya ko. Sabi ko, magluluto pa ako. Magpa-plansahin ko pa yung word encouragement ako. Sabi ko, kaya ko Lord, kaya ko. Ito'y sa tulong mo. Hindi ko makakayanan kung wala yung tulong mo ng Santo Espiritu. Kaya nag-pray ako. Praise God, narito ako. Kasi talagang yung katawan ko gusto niyang magpahinga talaga. Amen. Pero sabi ko, Lord, sa'yo ang papuri. Gusto ko rin na ma-share ang salita mo na may kagalakan sa aking puso. Sabi ko, at yung mga kapatid ko, gusto ko rin na ma-bless sila. Kaya, ibinigyan sa akin ng Lord ng word na may share ko sa inyo sa sa 1 Corinthians 6:2 at 16:2. Sa 1 Corinthians 16:2. Ang sabi po, tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod ng bawat isa na halagang makakaya. At nang ipunin niyon upang hindi na kinakailangan pang manghingi ng abuloy pagpaparian ko. Sabi ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng taga-Corinto. Kasi po, di ba nakikita po natin sa church, bakit sinabing ganito na magbukod? Kasi po, kailangan ng church kasi hindi magpapangsyon po ang church kung wala yung pagbibigay. Amen. Sa totoo lang po, pag na-receive na yung income mo, ibibigay mo. Bakit kailangan po yun? Dahil sa maraming pangangailangan ng church. Kasi gusto ng church at gusto ng Panginoon na makibahagi tayo sa lahat na nangyayari sa church. Dahil ito'y isang pagsunod. Ito rin na isang punat na sinabi na magbukod. Na magbawat isa, hindi lang dalawa, tatlo, kundi bawat isa. Ibig sabihin, bawat isa, lahat ng mananampalataya ay nangungusap dito.
ang Panginoon na magibahagi. Ako po'y naranasan ko po ito. Tapos, kaya nga, ang paghingi, para maiwasan yung ambag-ambag, share-share, kung tayo ay lahat po ay nakikibahagi sa gawain, sa pagbibigay, sa offering, sa tithes. Dahil ito ay pagsunod sa Panginoon. Pag sumunod tayo, bakit tayo maambag? Kasi po, para hindi na tayo, pag may pangkailangan, wala na yung share-share, ang pag kundi doon na lahat po kukunin sa pera ng church. Para maiwasan natin yung sabi, ay ako, wala akong may bigay, ako, hipit ako. Hindi, doon na lang natin kukunin. Kaya nga, inuutos po na talagang ito ay gagawin natin na sa mananampalataya. Kasi may pangako rin po ang Panginoon pag gagawin mo po ito. Sabi po sa awit 128:1-2, happy are those who obey the Lord, who live by His command. May kasiyahan ang pagsunod sa Panginoon sa kanyang mga utos. Sabi sa 2, if your work will provide for your needs, you will be happy and prosperous. Talagang pagpapalain tayo, pagkakaloob niya lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi naman kailangan ng Panginoon kung bakit inuutos niya ito. Dahil ang Diyos ang pinagmulan kasi. Sabi po sa Mark 12:41-40, Mark 12:41. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. At pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog na malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sa kanyang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong yon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang na hindi nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha na ang buong niyang kabuhayan. Ang tinignan ng Panginoon dito, hindi yung about money, no? Hindi yung kundi yung heart, yung puso. Kasi pag tayo ay nagbibigay, ay yung bakit umupo ang Panginoon sa tabi ng basket offering. Pwede naman umupo sa likod, sa gilid, sa dito sa tabi ng box offering. Tinitignan niya yung expression natin, maaari na pag nagbibigay tayo, nakikita niya yung napipilitan tayo, umasaya tayo. Yung heart ang tinignan ng Panginoon. At kinalulugdan ng Panginoon yung 2 kusing na nagbigay ng balo. Bakit? Kasi buong yung na lang ang pera niya Kung baga sa yung masakit sa kanya dapat yun na ibigay dahil 2 kusing na lang, yun lang ang kabuhayan niya Pero ibinigay niya pa rin. Kasi nandoon yung faith niya. Yung faith niya sa pagbibigay ay naroon yung kagalakan ng puso niya. Kaya, ganun na lang. Yung mga mayayaman na nagkaloob ng malalaking halaga, parang sobra-sobra na yon sa kanila. Kaya nagbigay sila. Pero yung balo na kakulang-kulang dapat na pamumuhay na niya, ibinigay niya pa. Minsan tayo, nangyayari rin yan, walang-wala naman tayo, magbibigay pa tayo sa church, ganun po tayo minsan, ito, pambayad ko ng pero ang tinitingnan ng Panginoon, ibigay mo lahat, yung sa Kanya, yung sa'yo, yung sacrifice, kasi isa po ito ng sacrifice, yung pagbibigay, faith, sacrifice, at ang pagmamahal mo sa Panginoon.
na ganun na lang ang tingin niya sa mga, dahil ang pagbibigay ay katumbas na masaganang pagpapala. Sabi niya, dahil maraming pangako ang Panginoon ko, na-try ko po ito, kaya ako kahit na sabi ko, Lord, sabi ko ganyan, dahil na-enjoy na namin yung mga, pag nagtanim ka, iaani ka. Paano ka mag-aani kung wala kang itinanim? Kaya yung mga nakaraan kami nagtanim, itong last na bakasyon namin, ay talagang enjoy namin. Dahil enjoyin mo yung ibinigay ng Panginoon, God's favor. Kasi hindi rin na si Brother Tulo, hindi na nagaganyan. Kaya, puro pasyan. Doon, ito lang po, at saka hindi ako yung naggastos sa mga pagawa. Kasi nung mga nakaraan uwi namin, puro gastos, puro labas dahil sa pagawa. Pero hindi rin kami nakakapamasyal dahil puro repair sa bahay. Tapos ito, wala kami talagang ginawa kundi namasyal. Pero thanks God dahil ang Diyos ay napakabuti. Hindi po kami nagkasakit doon sa kainit ng panahon. Talagang iningatan po kami ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi niya parubayaan at pagpapalain yung nakikibahagi sa church sa lahat ng mga gastusin dahil ang lahat-lahat ay galing sa Kanya. Wala tayong madadala kundi yung kabutihan na ginawa mo sa Panginoon. Na ito lamang po, pagpalain po tayong lahat. Amen.